Kasi napakahirap mabuhay na wala kang pinag-aaralan. Walang tatanggusin ng trabaho. Makatrabaho ka, kikita ka ng pera sa madaling paraan na mag-hostess ng talaga. Dear Ate Juday, 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 isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ate Juday at kayo po ay nakikinig sa ating programang Dear Ate Juday. Ang Dear Ate Juday po ay tumatanggap ng kahit anong klaseng kwento. Hindi lang po siya nakasentro sa love life. Nakasentro po siya sa buong aspeto ng ating buhay. Ang kwentong ito ay tungkol kay Honey. Nakasentro sa kanya bilang isang anak na walang ina, bilang babae, at bilang isang ina. Magandang araw, Ate Juday. Tawagin niyo na lang po akong Honey. Lumaki akong walang ina at may pambayang ama. Kami na ng ate ko nagpalaki sa aming mga sarili. Hindi rin naman namin maasahan ang aming ama o mga kaibigan na aking mga magulang o ang aming mga kamag-anak. Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral ng aking ate. Parehas na napariwara ang aming mga buhay. Bata pa lang, naintindihan ko ang lakaran ng buhay. Kung hindi matibay yung sikmura, hindi ka mabubuhay. Siyempre sa mga kagaya kong walang pinag-aralan, walang matinong trabahong matatagalan or mapasukan. Kumapit na ako sa patalim. Dito ba? Dito ba? Oh, dito ba? Ang dapat kong kalagyan na isang sulok kong hiram sa ilalim ng araw. Dito ba ang daigdig ko ngayon? Bakit ibang-iba sa daigdig ko noon? Dito ba kung saan naroroon ang hinahanap kong wala sa panahon? Dito ba ang sulok kong daga sa ilalim ng araw? Kung saan kay ilalim ng lupa
Naging hostess ako sa bar para mabuhay ang sarili. Tumaan sa maraming lalaki. Nasaktan ng marami. Pero ito, nakatayo pa din. Parang di pa ako nakontento. Inampon ko pa ang anak ng kaibigan kong hindi niya mabuhay. Kape ba naman ang ginagawang gatas ng bata? Sino bang hindi maaawa? Meron nga siyang ina pero hindi naman siya nagagabayan nito. Alam ko ang pakiramdam ng walang ina. Mahirap. Kita mo nga, saan ako napadpad? Isang hostess sa bar. Namatay sa binat ang aking ina nung ako'y sanggol pa lamang. Kaya't simulat sa pool, hinahanap-hanap ko ang gabay at aruga ng isang ina. Kaya paano ko pa naman pababayaan ang batang iyon? Si Joseph ang aking unang anak. Si Joseph na hindi ko kadugo. Hindi nanggaling sa sinapupunan ko. Pero inako at minahal ko bilang isang anak. Saka sabi ko sa sarili ko, kumikita naman ako ng malaki. Basta may lalaki. At kahit nang nag-asawa na ako pa din ang bumuhay sa kanila. Nakakilala ako ng lalaking tatanggap sa akin. 4 na taon ang tanda ko sa kanya. Okay na sana pero batukan siya. Pero nagpursige ako. Kalaunan, nagkaroon kami ng mga anak. 2 babae. Ang paglayo ko sa bar nung magpamili ako, hindi rin tumagal. Nang matadto kong hindi kami mabubuhay ng asawa ko, bumalik ako sa bar. At doon, nakilala ko si Alan. Isang Australiano. Hindi niya ako tinantanan. Kinaibigan niya ako. Hanggang malapit kami. At nakakita ko ng oportunidad na mabuhay ang aking mga anak. Tinago ko sa kanya ang aking mag-aama at napatuloy ang aming relasyon. At sa huli, binibigyan na niya ako ng sustento. Doon ko nabuhay ang pamilya ko. Tingin sa'yo'y isang putik, larawan mo'y nilalaki. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalad, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mabininapat pa. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipat. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mo mabuhay sa mundo. Tinitiis mo ang lahat, kay hirap na
kalagayan. Ang pangarap mo maahon sa hirap, kaya ika'y namasukan dun sa mabini na padpad. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipad. Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, Magdalena, ibig mo nang magbago at mamuhay na ng tahimik, ngunit ang mundo'y sadyang napakalupit. Hanggang kailan maghihintay, hanggang kailan magtitiis, ang dalangin mo kailan maririnig? Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, Magdalena. Habang asawa ko, sideline, pero sa huli, sa akin pa din nabagsak ng gastusin. Hindi rin naman nagtagal. Umamin ako sa kanya at pinagtapat ko ang relasyon namin ni Alan. Hinintay ko ang kanyang sigaw, ang kanyang pananakit sa galit ng aking pagtataksil. Pero, di ko alam matutuwa ako, malulungkot o magagalit. Kasi tinanggap niya lang yun ng maluwag, na parang normal lang. Akala ko, isasalba niya ako sa buhay na pinili ko. Pero ipagdudukdulan lang pala niya ako sa ganoon. Akala ko, aalisin niya ako sa buhay na nakasanayan ko. Sa buhay na lagi nilang kumakapit sa patalim. Pero, hayaan na lang pala niya ako nakabaon. Basta nabibigay kong gusto niya, pera. Basta may pera. Kahit ang perang iyon, laman ko ang kapalit. Nanliit ako doon. Alam ko namang hindi malinis ang aking... Pero para kong sinampal. Napagtanto ko kung gaano lang ako kaliit. Wala na bang halaga sa kanyang aming samahan? Nawalan ako ng amor sa asawa ko.
Unti-unting lumayo ang loob ko sa kanya. At nagpatuloy ang relasyon ko kay Alan. Para sa mga anak ko. Isang araw, para lang makalayo, sumama ako sa bakasyon ng mga kaibigan ko sa La Union. Isang bakasyon na nauwi sa isang relasyon. Umibig ako muli. At inibig ng buo ng huli. Si Noel. Ang lalaking umako sa aming mag-ina. Pero hindi ko sa kanya pinaako ang gastos para sa aking mga anak. Madali din naman kaming binitawan ng dati kong asawa. Kaya lumipat kami mag-anak sa La Union. Okay na sa akin yun, yung tunay akong minamahal. At si Noel yun. Hindi umaasa sa akin, pero hindi rin kami tinuturing na pabigat. Mabait si Noel. Tinanggap niya ang aking mga anak. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng maayos na pamilya ang aking mga anak. Isang ama na magsisilbing gabay sa kanila. Isang ina na kaya pa rin silang alagaan kahit ano pang estado ng aming buhay. Napagtanto kong mahirap talaga mamuhay na walang gabay ng ina. Sa buong buhay ko, iyan ang nasa isip ko. Kaya naman sinisiguro kong kasama ako lagi ng aking mga anak. Hindi na ako ngayon hostess sa bar. Nagmamanicure ako para makadagdag sa gastos sa aming bahay. Sinisiguro kong mapagtapos sila. Magabayan sa lahat ng pangangailangan. Pinipilit kong magbago. Pinipilit kong ilayo ang sarili ko sa nakagisnan ko. Ang magpagamit. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na malinis ako. Para isang araw, ipagmalaki nila ako. Wala mang propesyon. Sisigurihin kong lagi lang akong nandito para sa kanila. Kumagalang, honey.
kapalaran minsa'y nasa ibabaw. Bawat isang gabi ay mayroong isang umaga, isang umaga. Kulong ng palad ang buhay ay kulong ng palad ang kanduhan, ang kapalaran kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad ang kanduhan, ang kapalaran minsa'y nasa ibabaw. Kung minsan ang takbo ng buhay mo pagdurusan ito'y walang hanggan, huwag kang manimdim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matatawaran. Ang sakripisyong ibinibigay niya, hindi mababayaran. Ang nakakatuwa pa dyan, nakaka-amaze pa dyan, hindi sila humihingi ng kapalit. Hindi sila naniningil. Sa mga anak na nakikinig ngayon, meron bang tayong hindi pagkakaintindihan sa ating mga ina, or wala man tayong ina, pero may mga gabay naman tayo na nakukuha sa ibang tao, sa mga taong nasa paligid natin. Matuto tayong magbigay ng pasasalamat. Hindi rin madaling lumihis sa isang nakasanayan na, ng hobby, di ba? Parang pag nakipag-break ka lang sa long-time boyfriend mo, di ba, sa unang araw ng breakup, hanap-hanapin mo yung text niya, or yung tawag niya, or yung minsan mapapalingin ka, may kakausapin ka, wala na pala siya. Ganyan naman talaga sa mga nakasanayan na. So, hindi rin madali yung ginawa ni Honey na pagtalikod sa nakasanayan niya, which is very admirable. Lalo na yung pag-ampun niya dun sa panganay niya. Naka-ingrain talaga sa kanya yung motherhood. Na parang ayaw na niyang may makaranas pa na lumaki na walang tamang gabay. Kaya imbis na hayaan na lang niyang pabayaan ng kaibigan niya, kanyang anak, inampun niya, inako niya, at inalagaan niya, pinalaki niya. Sino ba sa atin ang makakagawa nun? Siyempre, di ba, ang isipin lang natin mga sarili natin. Hindi rin biro yung umako ka ng isang buhay, ng isang batang hindi mo naman responsibilidad. Pero inako niya yun at pinanindigan niya. Ginawa niya ang lahat para magkaroon sila ng maayos na pamumuhay, malayo sa kanyang kinagisnan. Sa mga bata, anak, na walang ina, huwag sana tayo mawala ng pag-asa. Huwag din sana nating gawing dahilan ang ating kawalan para hindi magpursige sa buhay. Maraming salamat sa mga nakinig sa kwento ni Honey at sa mga sumusubaybay sa ating programang Dear Ate Juday. Sa mga interesado pong magbahagi ng kanilang kwento, mag-message lang po kayo sa Love Radio La Union Facebook page or sa Judy Ann Ate Juday page. Ang Dear Ate Juday ay mapapakinggan 1:00 at 10:00 ng Sabado at Linggo. Maraming salamat po muli. Ito si Ate Juday
Para sa Dear Ate Juday. Ginawa ko yun. Para sa akin, para mabuhay ako. Kung di ko ginawa yun, baka wala na ako ngayon. At wala na rin kayo. Pangalawa, oo, naulit-uli yun. Ginawa ko uli yun para sa inyo. Kasama na rin ako dun. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine.